welcome back po sa ating usapang insecticide sa talong mga ka-farmers at viewers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at ibang bansa. So sa umagang ito, panibagong video na naman, panibagong kaalaman na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. So bago natin umpisahan mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber ko, mga audience, mga viewers, mega love shout out po no sa lahat kong mga audience na mga YouTuber. Mega love shout out po kay Agri Business How It Work. Mega love shout out din kay Elias ng Satang Cruz. Mega love shout out din kay Griggy Ka Farmer. Mega love shout out din kay Police Farmer. Mega love shout out din kay Tata Johnny TV. Okay, mega love shout out kay Agrinihan. Mega love shout out din kay Agri Gavay. Okay, so pasensya na po no sa hindi natin na-i-mention ay kaka-farmers, Pinoy Palaboy, mega shout out din. Okay, sa mga subscriber ko sa ibang bansa, mga OFW na mga subscriber natin na mga OFW na nag-umpisa sa farming, mga viewers natin na mahiligon sa ganitong usapin about farming, paki-subscribe naman po. Okay, at saka sa mga viewers, share at commentators. So, sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel, maraming salamat po. So dahil po sa inyo, 15k kapin na po subscriber tayo no sa ating munting YouTube channel. At saka ang ating views ay 2 million na kapin mga ka-farmers. Okay, so sa mga mahilig sa short video, meron tayo sa FB account natin no na mga short video. So maraming salamat sa ating 50,000 subscriber, followers at saka subscriber. So maraming salamat din sa inyo. So ngayon mga ka-farmers, hindi na po natin to patatagalin pa. So na-discuss na natin mga ka-farmers no kahapon kung ilan ang magastos isang puno. Tapos na-discuss na din natin ang mga fertilizer kung paano gamitin. So ngayon mga ka-farmers, lipat na po tayo. So ganun pa din ang ating talking point ay patungkol sa ating tanim na talong. So ang ating talking point, ang title ay usapang insecticide sa talong. Okay. Bakit mahalaga ang insecticide sa talong? Kasi ang iba nagsabi, yung time ako na interview, sir, hindi ba pwede na organic na lang? So ang sagot ko simple lang. Ang organic, mga ka-farmers, mga ka-viewers, pwede lang natin silang gagamitin kung backyard, pang sariling gamit lang. Kung papasukin mo ang talong farming, tapos may mga tao na ka, so hindi na po siya backyard, yun na po ay business. Pag business mga ka-farmers, hindi siya pwede organic lahat, kundi may synthetic tayo. So yung mga insecticide mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, gagamitin lang po natin to kung kinakailangan. Pero pag hindi naman at maayos naman po ang kalagayan sa ating talong, ba't i-apply pa natin ang mga synthetic na insecticide? So nagsayang lang po tayo sa pera. So yun mga ka-farmers, ang ating talking point ngayon, usapang insecticide sa talong. Kasi kailangan din natin magamit ng mga synthetic na mga pestisidyo. Okay. So, una mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, bago natin i-apply ang mga scientific na mga insecticide, una, nagamit tayo ng mga organic insecticide. So, ano po ang mga organic insecticide na ating ginagamit mga ka-farmers no, sa ating tanim? Halimbawa mga ka-farmers, bigyan ko kayo ng isang produkto katulad ng amo. Ang amo mga ka-farmers, ang meaning dyan ay ako'y magsasakang organiko. Okay, so kung pag-usapan natin ang amo mga ka-farmers na insecticide, insect repellent na po siya. Kung pag-usapan natong foliar fertilizer na po na siya. Kung pag-usapan nating fungicide na po siya. So ibig sabihin, all in one formula. So halos lahat na mga need sa tanim ay nandoon na po niya. So bakit pa kailangan natin ang synthetic? Share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, hindi lahat na mga pesting insekto ay ma-minimize po no, sa mga organic insecticide, yung tinatawag nating insect repellent, di ba? So kaya nga lumabas sa ating mga agri-supply ang mga synthetic na mga fertilizer, kasi yun po ang mabibilisan nating i-apply, mabilis ang pag-minimize sa mga pesting insekto na umaatake sa ating tanim na talong. So ngayon mga ka-farmers, umpisahan na po natin. Alamin na po natin kung anong mga pangalan. Una,
kung problema natin mga ka-farmers, no? Kasi alamin natin ang mga pesting insektong umaatake para malaman po natin ang ah, insecticide na ating gagamitin sa mga pesting insektong umaatake. Okay, so kung isa kang mahilig sa ganitong usapin mga ka-farmers, sana nga kung magustuhan mo, hingin na lang po ako ng isang favor sa inyo, lalo na sa mga bagong viewers natin na pa-subscribe naman po, kung pwede lang paki-share at paki-comment. Kung meron kang ipapagawa, ganon din ang gagawin mo, i-comment mo lang. Baka wala pa tayong tips patungkol dyan sa request video mo, pero pag meron na, ang reply ko, paki-check na lang po sa ibang video kasi meron na po tayong tips patungkol dyan. So yun lang po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers. So alamin natin, no, ang mga insekto. Okay, para po sa kalaman sa lahat, ang unang sakit na ma-encounter natin sa talong, yung tinatawag nating leaf miner. Leaf miner. Okay? Ang leaf miner mga ka-farmers, kahit punla pa lang, ay nandyan na. Okay, so ano po ang pwede nating gamiting mga pesticides sa leaf miner kahit punla pa o bagong tanim? Okay? Punla or bagong tanim. Okay? So, ang unang makita nating insekto, yung leaf miner. Ano po ba ang leaf miner? Siya siyang maliliit na uod na umaatake, hindi lang sa talong. So, pinaka-front mga ka-farmers, sitaw, pipino, ampalaya, konti lang, kamatis konti lang. So, yung mga nabanggit nating mga mga ka-farmer, pinaka-front po ang leaf miner na insektong na una nating mapapansin sa ating mga bagong punla at mga bagong tanim. Okay, ano po ang ating gagamitin, no, sa leaf miner para ma-minimize or ma-control? Aktara. Aktara. Okay? Ang Aktara may dalawa siyang packaging, 5 grams at 10 grams. Okay, so ulitin ko. Ang unang insecticide na maganda nating gagamitin sa mga punla o sa bago nating tanim, kung may napansin tayong pesting insekto na matake tulad ng leaf miner, ang ating gagamitin o bilhin na insecticide, Aktara. Ang Aktara available sa dalawang packaging, meron 5 grams or meron 10 grams. Ang 5 grams mga ka-farmers, sapat na po sa isang knapsack sprayer na 16 liters of water. Kung ang mabili mo ay 10 grams, ay dalawang knapsack sprayer na po siya. Paano po natin siya i-apply? Pwede natin siya i-spray, pwede din natin siyang i-dilig. Pag i-dilig natin mga ka-farmers, ganoon pa din. Sa 16 liters na water, maglagay ka lang ng 5 grams. Sa 10 grams, maglagay ka ng 32 liters. So, ganyan lang din, no? Tapos, tag 1 sardines pag i-dilig. So, ang Aktara, mga ka-farmers, all-purpose po siya. Bakit nasabi ko siyang all-purpose? Kasi pwede siyang idilig sa puno, pwede din natin siyang i-spray. So yun po ang tamang paggamit sa Aktara para po pang-control natin sa leaf miner sa ating bagong tanim na mga talong or punla pa lang. Okay. So mga benepisyo po na makuha, no, sa ating Aktara para sa ating mga bagong tanim. Ang Aktara mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo, hindi lang po siya insecticide, kundi siya po ang tinatawag nating foliar insecticide. So dual siya mga ka-farmers. Ang dala niya ay foliar, tapos insecticide po siya. Ang insecticide na meron sa Aktara mga ka-farmers ay napakataas po ang kanyang bisa. 18 to 21 days, no, protektahan po ang ating mga halamang talong na bagong tanim sa loob ng 18 to 21 days. Ganyan katagal ang bisa, no, o laso na meron sa Aktara. Kaya nga recommended na po siya sa bago, no, mga hanggang 2 weeks lang. So mga ka-farmers, kasi ganyan katagal magstay sa ating tanim ang ano niya. Kung mayroong mga pag-atake, hindi lala, kasi pag halimbawa ay kakainin ang mga daon ng ating talong,
pagkain nila mga ka-farmers, mararamdaman nila na may lason, so titigil sila. Okay? So, ang aktara mga ka-farmers, hindi ibig sabihin na pag maka-aktara ta, hindi na aatakihin. May mga pagtaki pero kontrolado. Dahil pag tikman na nila, mararamdaman nila na iba pala ang lasa nito. Dahil may lason. So, ang aktara, hindi lang siya foliar o papandami ng ugat, ay isa din siyang insecticide. So, yun po ang maganda nating gamitin, no, sa bago pa lang na po nating tanim na talong. Okay. Ano po ba ang pangalawa nating i-apply, mga ka-farmers, mga ka-viewers, na insecticide? Okay, so alamin natin mga ka-farmers, no, sa susunod na mga pag-atake sa insekto. Kasi ang ating usapan ngayon mga ka-farmers, para hindi kayo malilito, i-ano natin, pag halimbawa ang talking point about sa insecticide na po tayo lahat. Kung fungicide na po tayo lahat. Kung foliar na po lahat, para maintindihan natin ng maayos. Okay. Ano po ba? Uod. Okay. Uod mga ka-farmers. So si uod mga ka-farmers, ito po, no? Kasi sa nasalihan kong seminar, sobrang daming uod, no? Siguro ang aking nakita or napapansin na sa mga 40 lang ata. Pero sa nasalihan kong seminar, more than 420, no? Klase-klaseng uod. So, tapos yung mga ganyang kadaming uod mga ka-farmers, hindi kaya din sa isang insecticide kasi magkaiba siguro, iwan ko kung magkano kung paano mga ka-farmers, basta ganyan kadami. So ang uod mga ka-farmers, mapapansin natin to. Una, pag may makita tayong mga larva, yung mga bakiki na butterfly, so sila po ang mother sa tinatawag nating fall armyworm, no, na mga klaseng uod. Then tapos ang iba yung mga harabas. So yun ang mapapansin natin sa talong mga ka-farmers. Iba pa din ang mga fruit borer. Fruit borer, iba pa din. So ngayon mga ka-farmers, ano po ang mga insecticide na pwede natin gagamitin para dyan? So doon na lang po tayo sa mga ka-farmers, no, sa mga insecticide na mga mahusay. May mga kamahalan man, pero napakahusay din. Una na may share ko po sa inyo. Halimbawa, fall armyworm, pwede si Exalt. Okay, congratulations sa inyo Exalt, no? Sana nga. Okay. Exalt. Tama ba? So, yan po nga mga ka-farmers. Next. Yeval. Okay, ano pa? Pwede natin si Brofea. Ano pa? Meron pa. So tama lang yung tulo mga ka-farmers. Sa usapang uod na fall armyworm, kaya na po silang i-minimize ni Exalt, ni Yeval at saka ni Brofea. Okay. Si Exalt mga ka-farmers, hindi lang fall armyworm ang kaya nilang i-control, pati harabas. Harabas. O iba pang mga klaseng uod. Si Exalt may kakayahan din mag-control sa whitefly, fruit borer, no, mga uod sila na umatake sa talbos ng talong, sa mga bunga ng talong. Ganun pa man si Yeval at saka si Brofea. So yung mga produkto na ito mga ka-farmers, napakagaling po nila sa usapang fall armyworm at saka harabas na gamitin natin sa ating mga taniman na talong. Okay, so may mga dosage na po sila, kailangan lang po natin i-follow mga ka-farmers. Halimbawa si Exalt ay ang nakalagay doon nasa 10, no? 8 to 12, so 10 ml pwede na. Si Yeval ganun pa din mga ka-farmers, mga ka-viewers, 8 to 12. Si Brofea 10, ang ganyan. So kunti mababa lang ang nila, ang dosage nila mga ka-farmer. So pag halimbawa ay ito ang ating mga problema, so ito lang po ang ating mga insecticide na pwede kong i-share sa inyo. So meron naman tayong mga mumurahing mga insecticide, no, na pwede nating gagamitin.
So, pag halimbawa ay mumurahin mga ka-farmers, yung klaseng OON ito ay hindi po nila kaya. Okay, si Success at saka si Privaton, may kakayahan din eh. Pero sa huling apply ko ngayon mga ka-farmers, medyo ano na, baka resistance na ang uod, no? Okay. So, ito mga ka-farmers, sa usapang uod sa talong, fruit shoot borer, itong mga produkto na to ay pwede na din. So, yun lang po ang may share ko sa inyo patungkol dyan. So, ulitin ko, basahin lang ninyo ang label kasi sa label nito ay nakalagay ang mga dosage. So, si Exalt, eto 12, ganun pa rin si Yabal, ganun pa rin si Brufia. So, mababa lang po no, ang ating mixture sa mga insecticide na yon para sa ating problema na fall armyworm at saka harabas at saka iba pa mga sakit na fruit shoot borer. Okay? So, yun lang po no, mga ka-farmers, ang may share ko po sa inyo patungkol sa ating mga insecticide, fungicide, at ayun na po, insecticide na pang fruit shoot borer. So ngayon mga ka-farmers, lipat naman po tayo. Sana nga dito may idea na po kayong nakakuha na yung Exalt Cable at saka Brufia magaling sa fall armyworm at saka harabas. Okay. So, alam ko mga ka-farmers no, mga ka-viewers kayo po ay namumroblema no sa tinatawag nating mga sawing and sucking insect. Ano po ba sila? Sila po si whitefly. Okay, napaka-problema yung whitefly, alam ko. Tapos, spider mites, mga brood mites, at saka, ano po, mga thrips, no? So, ano po ang mga insecticide na pwede kong ma-suggest o ma-share sa inyo? Okay, so, bigyan ko kayo mga ka-farmers ng tip, ha? Na ano po ang ginagamit natin sa whitefly. Pwede si Oberon, Speed, no? Oberon. Okay? Pwede si Sifina. Marami mga ka-farmers. Example lang to ha. Okay? Ano, ito, letter E. Tapos, pwede natin si Perfect Tayon. Or Alika. Okay? So, yung mga insecticide na yun mga ka-farmers, sa problema natin sa mga sewing and sucking insect, pwede na po sila nating gamitin, no? Okay, so Biron, pwede sa whitefly, pwede sa mga red spider or mite. Si Sipina sa whitefly, pwede din, perfect tayo, ganun din. Si Alika, ganun din. So, ang dosage po nila mga ka-farmers ay nakasulat, no? Nakasulat sa kanilang label, kaya i-double check nyo lang mga ka-farmers para kayo ang makapag-desisyon kasi may tatlong nakalagay. Halimbawa, example mga ka-farmers, Oberon. Kung ang nakalagay na dosage ay 10 to 30 ml, tapos ang monitoring nyo hindi masyadong marami, o kung hindi masyadong marami ay 10 ml, kung marami-rami na, o 20 ml po, pinakamarami na, yung pinaka-maximum ang gagamitin nyo. Ganun mga ka-farmers, no? Ang paggamit ko, ang pag-apply ko nila. So, paano po sila bumibida para sa mga sewing and sucking insect? Halimbawa, pag mag-spray tayo ng Oberon, mag-add tayo ng mga sticker. Okay, sticker. Yun po ang i-add natin, sticker. Okay, ano po ang mga magandang mga sticker? Pwede hostik. Okay, hostik. Pwede apsa. Ano pa? Okay, pwede ang sa Biostad mga ka-farmers, no? Pero may kamahalan lang po. So, yun mga ka-farmers, mga mura lang po. Kung halimbawa ay hostik, nasa mga 450 to 500 lang. Nag-refine din, no? Sa mga aggressive fly na malapit yung lugar kung magkano. Okay, kahit sino sa kanila, pag mag-spray tayo, lalo na pag ang problema natin ay whitefly, no? Parang bumayda sila, lagyan natin ng apsa, lagyan natin ng hostik, mga ka-farmers, para once na mapatamaan natin ang whitefly, ay ano po sila, bagsak. So marami pa tayong mga pwede i-suggest, no, mga insecticide tulad ng mga Benigbia, okay, Kutitso. Maganda din sila sa mga sucking and sucking insect na mga feasting insekto, no? So ito lang mga ka-farmers ang may share ko po sa inyo para may option. So pwede kayo bumili din rin ng isa or 2 hanggang 3 kasi parang may pang-alternate. Kasi kung halimbawa
nag-uberon ka ngayon, pagkabukas uberon na naman, pagkabukas uberon na naman. Or ang available mo perfectayon, nag-spray ka ngayon sa perfectayon kasi may white fly. Sa susunod ganun pa din. Sa susunod ganun pa din. So lalo pa silang mag-spread mga ka-farmers. So para sa madalian, pag-control sa kanila, pag halimbawa nag-spray ka mga ka-farmers ng alika, sa susunod pwede si perfectayon or si uberon. So ganyan mga ka-farmers para hindi mapag-alandaan na mga fisting insekto na yon ang lason na meron sa mga ginagamit mong produkto. Basta huwag nyo kalimutan, no, pag halimbawa may problema ang fisting insekto ay ano po, lagyan na ng sticker kung white fly. Tapos siguraduhin natin mga ka-farmers na ang white fly ay makalipad kasi once na hindi sila makakalipad, hindi din sila mamamatay. So paliparin natin sila kung nasa ilalim ng dahon, ang ating nozzle paangat, pababa para ilalim at saka taas ng dahon ng talong ay mapatamaan natin ng insecticide na maglalason sa mga pisting insekto. Ayun. So, pasensyahan nyo ako mga ka-farmers na ang background natin ay talong kasi yun po ang ating talking point patungkol po sa talong. Okay? So, marami pa po tayong pag-usapan patungkol sa mga pisting insekto sa talong. So, ito lang sa muna mga ka-farmers. So, share ko lang po uli para sa kaalaman sa lahat kung problema natin ang uod, tulad ng fall armyworm, tulad ng harabas, tulad ng fruit shoot borer. May nabanggit na po tayong mga produkto na pwede yung gamitin. Tapos ang pinakamainam mga ka-farmers, pag yun ang problema natin, pag mag-apply tayo sa hapon or sa gabi. Alam nyo ba kung bakit? Kasi lumabas po sa kanyang luga si fall armyworm, si harabas o si fruit borer, parang patuloy maninira, no? So ganyan lang, pag halimbawa ay white fly o iba pa mga ka-farmers na mga nabanggit natin dyan, pwede sa umaga. Okay. So, pwede sa umaga mga ka-farmers. So, yun lang po siguro ang ma-share ko po sa inyo. Sana po may natutunan po kayo no, sa ating ginagawang video. No? Na ang ating talking point ay patungkol po sa mga insecticide na ginagamit dito sa talong. Okay, sana po sa mga baguhan ay nakakatulong po sa inyo yung ating video na ito. Hanggang dito na lang po tayo. Siguro, maraming salamat po mga ka-farmers kasi marami pa po tayong gagawin, no? So, pasensyahan nyo ako mga ka-farmers dahil ano po, hindi po ako magaling mag-explain, mag-discuss kasi alam nyo naman mga ka-farmers na palagi kong binabanggit sa video na wala akong pinag-aralan, wala akong ipagmamalaki sa inyo. So, wala akong diploma na ito ganyan, no, na ipagmamalaki ko. So, dahil lang sa mga na-experience o karanasan ko or mga certification kung saan ako'y sumasali no, sa mga malalakihang mga farmers meeting or mga seminar, yun lang mga siguro mga ka-farmers. Okay, so hanggang dito na lang po, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Happy watching. Salamat sa inyong pagsama sa akin hanggang dulo, hanggang natapos ang video. So abangan nyo po mga ka-farmers ang iba pa nating usapan patungkol sa mga fungicide at saka sa foliar. So gagawa natin mga ka-farmers no ng ganitong sistema, baka yun po ang ano po, simpleng paraan na may marami kayong matutunan sa aking i-discuss. So pasensyahan niyo ako mga ka-farmers akon, meron mang akong hindi na pailiwanag ninyo ng maayos. So paki-comment lang po para personal ko po kayong masagot. So pasensya na po no sa yung comment kung hindi ko diretsong masagot kasi ako ang napakabising tao. So pag may harvest kami, may delivery. Tapos ako pa magkumpra, tapos may marami pang mga schedule mga ka-farmers no. Kasi alam nyo, parami na ang ating mga bisita, may galing province, galing UFA, mga TE, or galing ibang bansa na pumunta sa atin palagi at mag-interview. So dahil may konti tayong kaalaman, handa po tayong i-share mga ka-farmers. So siguro, ang iba'y lumabas na sa social media mga interview na sa atin. So pwede nyo mga ka-farmers no, baka mapanood din nyo sa sunod na mga araw. Okay, so sa inyong lahat, maraming salamat po. God bless at nabuhay po tayong lahat. Happy watching, God bless and happy farming. Bye bye po.